paglinis ng inyong steam iron plate. Siguruhin lamang na malinis itong mabuti bago muling gamiting pamplansya. At panghuli, maganda itong panlinis sa mga handle, gripo at lababo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Abangan this Saturday. Becoming Limitless Beyond. We are Believe, and you're watching Scene Zone. Kumakanta-kanta na rin po ako. Saan napanood ka namin somewhere? The Voice. Hindi ako kumakain. Pero kami nakikita. Online? Kasi nakikita ko lahat nire-restore niya. Okay. Believe. At humandang ma-LSS sa kanilang kantang Mahika. Ikaw, yeah. Kabihan mo na parang mahika. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Tunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Faltagana, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Isang mainit na hapon Pilipinas.
bumabaha ang warrant of arrest. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At bago ang ating mga headlines na ating mga balita, meron muna tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Senator Jingo Estrada abay sumugod sa Sandigan Bayan para maglagak ng piyansa. Alamin natin detalye mula kay Aris number 5, Val Gonzalez. Please come in, Val. Valentino. Ayan. We can hear you. Available ba yung kaso ni Senator Jingo? Kala ko non-available yan, ha? Alamin natin ang report. Val Gonzalez, anyari sa'yo, ha? Babalikan natin si Val Gonzalez. Okay na? Val, please come in. Mayor. Go. Mayor. Go ahead, Val. Inhale, exhale. Val. Di ka na marinig, di ako papasok. Mayor, dumating na dito sa Sandigan Bayan itong si Senador Jinggoy. Jingo Estrada, Mayor. Nagkakagulo lang dito dahil ayun, nagkakatulakan, sumisigaw itong maging yung anak, itong si Senador Jingo ay sumisigaw dahil sinalubong siya ng napakaraming mga miyembro ng media. Hindi na sila makadaan dito sa lugar. Ayun, yakap-yakap nitong si Janela Estrada. Yung I think si isa dun sa kapatid dahil nagkakagulo. Alam ba tayong video? Asan yung cameraman mo? Nasaan si Pogo King? Ayan, okay, go. Nagkakagulo mula doon sa may pinakaibaba, Mayor, ay nakakyat dito sa Sandigan Bayan, dito sa ito si Senador Jingo Estrada, kasama yung ilang miyembro ng kanyang pamilya. Ang isa doon sa aking na mukha na itong si Yusek Janela Ejercito Estrada. Yun yung kasama niya. At yung iba pang miyembro ng pamilya Estrada. Dumaan, sakay ng Lexus mula doon sa may pinakalabi, umakyat dito sa itaas itong si Senador Estrada kasama yung kanyang legal counsel. At kanina ay dumating na rin dito, nauna na yung kanyang abogado, yung kanyang legal counsel na itong si Attorney Noel Austria. Ito yung isa sa kanyang legal counsel na ikinalulungkot yung maagang paglalabas ng arrest warrant, ng warrant of arrest laban sa kanyang kliyente na si Senador Jingo Estrada. Ay dito kay Attorney Austria, bago dumating itong si Senador Jingoy, ay pinagkaitan daw ng tamang proseso ang kanilang urgent motion na inihain kaninang umaga upang sana ipigilan ang pag-i-issue ng arrest warrant. Subalit, naglabas na ng utos ang Sandigan Bayan para arestuhin itong si Senador Estrada. Aniya, hanggang sa ngayon, hindi pa nga nila natatanggap daw yung kopya ng resolusyon ng Ombudsman at ng Department of Justice na nagsasampa ng 2 kasong draft at plunder laban dito kay Senador Estrada. Tanong nga nung abogado kanina, paano daw sila mag-aayos ng tamang motion kung hindi pa nila alam ang batayan ng mga paratang. Dahil pamananing igagalang ng kapangyarihan ng hukuman at voluntaryong haharap itong si Estrada upang magpiyansa. Yung kasong draft nitong si Senador Jingo Estrada dito sa 2nd Division ng Sandigan Bayan ay available ng halagang 70,000 piso. Nakapasok na dito sa loob ng 2nd Division itong si Senador Jingo Estrada kasama yung kanyang miyembro ng pamilya para maglagak ng kaukulang piyansa. Pero ang isa doon sa sinasabi ng kanyang abogado, baka ngayong oras din na ito ay maglabas naman ng isa pang warrant of arrest doon talaga doon sa non-bailable case na nasa 5th Division ng Sandigan Bayan. Ito yung kasong plunder. So yan yung pinaka-sitwasyon dito sa bahagi ng
Sandigan Bayan. Bakit na yan? Val, sandali. Available yung kasong malversation pero yung plunder, no bail yan. So, paano ang mangyayari? Ayan, makapagpensa ka sa malversation pero non-bailable yung plunder. So, pwede siyang arestuhin dyan. Siya ba'y, ang tawag nito, mag-susurrender ba? Wala na silang magawa, Mayor. Kung ngayon din mismo, yun yung binabanggit ng kanyang abogado kanina, wala na silang magagawa pero sasagutin daw yun kapag dumating na nga doon sa puntong iyon. So nandito siya sa second division. Yung ibang division naman ay nandun sa ibang floor. Nandun sa may nandito kami sa may bahagi ng third floor ngayon. Yung fourth floor ay nandun naman yung 5th division na anytime ay maaari ding maglabas ng arrest warrant doon naman sa non-bailable case na kasong plunder. Yung kaso mismo, Mayor, dito sa second division ay graft at hindi yung malversation. Graft. Magkaiba. Meron sa second division tsaka 5th division ng Sandigan. Correct, oo. Dahil nung i-raffle, Mayor, ay napaghiwalay yung korteng hahawak, yung division na hahawak. Doon sa kasong plunder ay doon sa 5th division, habang doon sa kasong malversation graft naman ay graft. dito sa second division ng Sandigan na Bayan. Ang kapwa akusado, Mayor, para malaman lang ng ating mga taga-subaybay, ang kasamahan niyang co niya dito sa kasong graft ay itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Manuel Bonoan. Correct, Mayor. Si Secretary Manny Bonoan, nandyan din ba? Kasama ni Senator Jinggoy? Wala, Mayor. Tanging si Senador Jinggoy Estrada at ng kanyang mga legal counsel at miyembro ng kanyang pamilya ang dumating dito sa Sandigan Bayan 2nd Division para maglagak ng 90,000 pesos dahil 90,000 pesos, Mayor, yung kaukulang piyansa para dun sa kasong graft na kaninang bandang alas 12 ng tanghali ay naglabas na nga ng warrant of arrest. Kasabay nitong paglalabas ng warrant of arrest ay naglabas na rin ng hold departure order ang korte para pigilang makalabas kung meron mang pagtatangka o pagnanais itong si Senador Jinggoy Estrada na lumabas ng bansa ay mapigilan na sa pamamagitan ng paglalabas ng HDO, Mayor. Val, ano ang anong division yung nag-issue ng arrest warrant? Yung division number 2 o 5th division ng Sandigan Bayan? Number 2, 2nd division, Mayor. Yun yung available. Kaya naglalagap siya ngayon ng piyansa, Mayor. Yung sa 5th division, meron na bang arrest warrant? Yun ang wala pa, Mayor. Wala pang inilalabas. Yan nga yung pangamba nitong si Attorney Austria. Nung magpunta siya rito kanina, kung sasabay din o isasabay yung paglalabas ng arrest warrant o warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy doon sa kasong plunder na non-bailable, ay wala na silang magagawa. Dito pa lamang ay may mga law enforcement agencies na maaaring dumakip dito kay Senador Jinggoy Estrada, Mayor. May mga NBI agents na ba dyan? May mga taga-CIDG na ba dyan na pwede mag-implement arrest warrant laban kay Senator Jinggoy? Ang pagkakabanggit kanina, Mayor, ay may mga unit na inatasan ng Campo Crame at ay ang Quezon City Police District yung isa. At iba pang unit, Mayor, ng Philippine National Police dyan sa Campo Crame. Pero ang isa, pagdating dito sa baba, dito sa Quezon City, ay naatasan na sila para ipa-implementa yung arrest warrant sakaling maglabas ng warrant of arrest ng unbailable case na nasa ibang division, nasa 5th division, at yun yung kasong plunder, Mayor. Ayan, sige, tutukan mo yan, Val, abangan mo yan. Malaman natin kung maglalabas din ng arrest warrant para sa kasong plunder laban kay Senator Jinggoy. Yan ang pinakahuling kaganapan na sitwasyon mula rito sa 2nd Division ng Sandigan Bayan. Ako si Valdo Planes, DJ Raitso na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales, live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Ang tanong siya ba ay hindi na pakawalan sa Sandigan Bayan? Correct. At isa pang tanong, Miss Teya,
Paano si dating DPWH Secretary Manny Bunoan et al. Ayan, meron pa Oo, silang maraming- dalawa o tatlo pang kasama dito sa kasong plunder at graft at malversation of public fund. Babalikan natin ang mga isyong yan. Standby, Val, sa update mula sa Sandigan Bayan. Yung weekend ba May pa ba ang weekend sa ating lakay? Yan ang mga pinangangambahan pagka ma-arresto ka ng Biyernes, Miss Teya. Tenga ka ng weekend lakay. Oo, kahit na available ka dyan pagka target ka talagang ikulong Ipit ka. pwede kang ipitin dyan. Ayan, weekend ka na sa Oblo. At sa ating mga headlines, rollback na 8 piso sa diesel. Wow! Good news! At 4 na piso sa gasolina, inaasahan sa susunod na linggo. At presyo ng gas, kerosene mga misis, posibleng bawasan naman ng 10 piso kada litro. Warrant of arrest at hold departure order laban kay Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan inilabas ng Sandigan Bayan. Senator Jinggoy Estrada binigyan daw ng DILG ng dalawang opsyon na surrender or arrest. Ayan, mukhang surrender na ito. Senator Ronald Bato de la Rosa muling hinimok na sumurrender. Reward para mahuli si Bato ikinukonsidera ng DILG. Pero wala pa yatang kaso kay Bato. Paano Local, wala na kayo, no? sa local. Abogado ni gaming tycoon na Charlie Atong Ang. Naku, dahil mga wanted, pugante. Puro wanted tayo kaya. Kinasuhan naman ng obstruction of justice. Aba, sino ba abogado ni Charlie Atong Ang? Ikaw ba, Attorney Ferdy Topacio? Dalawang army recruits sa Tarlac biglang nag-collapse habang nasa training. Kapwa namatay. Diyos ko. Ito, heat stroke na yan. Armored vehicle at modern jeepney nagsalpukan sa Quezon City. 19 ang sugatan. Department of Education ready na sa pasukan sa darating na Hunyo 8. Philippine National Police magpapakalat ng mga police nationwide. At si DepEd Secretary Sani Angara, ayan, nanawagan na sa mga parents, sa mga teachers, estudyante na sumali sa Brigada Eskwela sa June 1. 51 sa pool ng danger level ng heat index ngayong Biyernes. Ito na nga, yung namatay na yung dalawang army trainees. 47 degrees sa Aurora at Cavite City na itala. Wow, init. Bagyong Domeng lalo pang lumakas habang nasa Philippine Sea ayon sa Pag-asa. At sa detalye natin mga balita, ayan, good news sa ating mga motorista, mga drivers. Abay, inaasahan po ang malakihang tapya sa presyo rollback sa presyo ng petroleum product sa pagpasok ng Hunyo. Ayan, anong petsa ba yung Martes, Miss Teya? Ayon sa Department of Energy, nagbabadyang magkaroon ng malaking rollback batay sa 4 na araw na trading sa Mines of Plata, Singapore. Tinatayang bababa ng 8 piso ang presyo ng diesel kada litro. Wow! 4 na piso sa gasolina at 10 pesos naman sa kerosene. Antabayan po natin ang Department of Justice, Department of Energy ang isusumiting price adjustment ng mga oil companies upang pag-aralan o timbangin bago ipatupad ang price rollback sa darating na Martes. Sa iba pang balita, naglabas ng warrant of arrest at hold departure order ang 2nd Division ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa flood control kickback scheme. Subject din ng arrest warrant si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan at iba pang dating opisyal ng DPWH NCR. Gayon din ang mga kapwa respondent ni Estrada na sina Engineer Denril Cortuna, Engineer Arturo Gonzalez Jr. at Engineer Manny Bulusan.
Itinakda naman sa 90,000 pesos ang piyansa sa bawat akusado. Si Estrada ay nahaharap din sa reklamong plunder sa umano'y pagbulsa ng 573 million pesos kickback sa infrastructure projects. Arrest o surrender? Ito lamang ang opsyon na inilatag ni DILG Secretary John Vic Remulla laban kay Senator Jingo Estrada matapos nakasuhan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ayon kay Remulla, sa mismo ang tumawag, si John Vic pala, akala ko si Kuya Boying. Ayon kay John Vic Remulla, sa mismo ang tumawag kay Senator Jinggoy nang mairaffle ang kaso sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Sabi ng kalihim, inaalala lang umano ng senador ang kanyang sakit na iniinda sa tuhod. Pero dumistansya na sa si Remulla sa kung saan ikukulong si Senator Jinggoy na depende umano sa magiging commitment order ng Sandigan Bayan. Kinasuhan si Senator Jinggoy dahil sa umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects ng DPWH. Samantala, kailangan ng knee replacement ni Senator Jinggoy Estrada ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Remulla, nakausap niya ang senador at binigyan niya ng opsyon kung kusang susuko o kinakailangan pang arestuhin sakaling mailabas ang warrant kaugnay sa kinakaharap nitong kasong plunder. Pangunahin naman nung kinababahala ng senador ang kanyang kalusugan dahil kailangan nitong sumailalim sa knee replacement surgery dahil sa problema sa kanyang tuhod. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. Sabi ko, either surrender or arrest. Dahil sa pag-isipan nila, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan replacement. Mali si Senator Dante Marcoleta. Apayalakay. Sabi niya, safe ka na. Hindi pala safe Senator Jinggoy. Samantala, ikinukonsidera ng DILG ang pagtatakda naman ng reward. Pabuya para sa mabilis na ikadarakip ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa ngayon ay hindi pa napapanon na magpatong ng reward sa ulo ng senador. Ayon pa sa Secretary, tuloy ang manhunt para matukoy ang pinagtataguan ni Senator Bato. Sinabi ni Secretary Remulla na lahat ng available resources ay handang gamitin upang isilbi ang warrant of arrest laban sa senador. At umapela rin si Secretary John Vic Remulla kay Senator Bato na subuko na lamang kakibat ng pangako na irerespeto ang kanyang mga karapatan. Sa iba pang balita, dadaan sa masusing proseso ng Department of Justice ang reklamo laban kay Senador Robin Padilla kaugnay ng obstruction of justice. Ito ang tiniyak ng ahensya matapos matanggap ang reklamo ng PNP-CIDG laban kay Padilla at ilang individual kaugnay ng umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, susuriin ang mga isinumiting ebidensya alinsunod sa mga patakaran ng ahensya. Kapag nakitaan ng sapat na basihan, formal itong itatala para sa isasagawang preliminary investigation upang matukoy kung dapat bang sampahan ng formal na kaso sa korte ang senador. Political persecution. Ito naman ang tawag ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa ginagawang pag-iimbestiga at pagharap ng kaso laban sa mga kaalyaw din nilang mga senador. Ayon kay Senator Amy, ang kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada ay hindi para sa katarungan at accountability, kundi ito ay para sa kagustuhan ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Inakusahan din ni Senator Amy ang mga miyembro ng minorya sa Senado
nakasabwat ng Marcos administration nang harangin ang mungkaing payagan ng mga senador na dumalo sa sesyon at bumoto online. Sabi ni Senator Amy, ang pagkakulong ng kanilang mga kasamahang senador sa mayorya ay hindi parusa dahil presumed innocent pa rin sila. Wala man ang ibang gustong mangyari ng administrasyon ng kanyang ading kung hindi pahinain ang hanay ng mayorya sa Senado na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, pumalag ang kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez sa aligasyon na siya umano ang Grand Architect sa flood control anomaly. Sa statement, sinabi ni Attorney Elaine Atienza, abogado ni Romualdez, walang basihan na may functional control umano ang dating House Speaker sa proseso ng budget. Ayon kay Atienza, hindi iisang tao lamang, gaya ng House Speaker, ang magpapasya sa paglalaan ng alokasyon sa budget at lalong wala umanong control si Romualdez na diktahan kung magkano at sino-sino ang makikinabang sa pambansang pondo. Ang pagtuturo umano kay Romualdez bilang Grand Architect ng flood control anomaly ay hindi makatutulong sa paghahanap ng katotohanan na dapat ay nakabase sa ebidensya at hindi sa mga aligasyon. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Pero antabayanan po ang update sa report ni Val Gonzales kaugnay sa pagtungo ni Senator Jingo Estrada sa Sandigan Bayan para maglagak ng piyansa sa kanyang kasong graft. Pero ang tanong ay paano ang kanyang kasong plunder kung mag-i-issue na rin ng arrest warrant laban sa kanya. Samantala, abogada ni Charlie Atong Ang, naku, lady lawyer pala ito, ha? Na si Attorney Caroline Cruz, kinasuhan ng obstruction of justice dahil daw sa panunuhol sa pamilya ng mga nawawalang mga sabungero. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos Jr. nababahara daw sa mga nangyayari sa Senado at kontra din siya sa remote participation o online voting ng mga senador. Pagharap ng kaso sa mga senador na kasapi sa mayorya, bahagi ng panggigipit ng administrasyon. Ayon naman kay Senate President Alan Peter Cayetano. At abogado naman ni Senator Jinggoy, dismayado sa mabilisang paglalabas ng arrest warrant laban sa senador. At mensahe ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino sa controversial na force majeure ni Senator Robin Padilla, huwag bastusin daw ang publiko. At Attorney Ferdinand Topacio nagasampa naman ng indirect contempt sa Supreme Court laban kay Congresswoman Sara Elago. Dami mga maiinit na balita ngayon. Weekend lakay. Nakakapaso, hindi lamang mga balita, kaya ang panahon lalong umiinit. 51 degrees ba naman lakay 51 degrees ba sa Metro Manila ngayon? Ay, 47. Kung saan 51 ang Sapul. Sa Aurora at Cavite. Ha? Pero dito sa Sandigan Bayan, 51 degrees yata. Mas mainit pa ata lakay. Kaya tuloy mahabigan nakalungkot naman yung dalawang Army trainees na sumabak sa training sa Tarlac, biglang nag-collapse mahabigan sa init ng panahon. Kakalungkot, sila po ay parehong namatay. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Abay, Kuya Larry Francisco. Aloha. Oras, alas 4:36. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na